Lord. So, isa pong mainit na pagbati mula po dito sa Hong Kong para po sa inyo lahat dyan, sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang dako po ng mundo. Okay, ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay isang maikling kwento. 2 verses lang siya sa Bible. Alam niyo po nung pinag-usapan ang buhay ni David, napakarami ng mga bersikulo patungkol kay David. Nung buhay naman ni Abraham, ang daming mga bersikulo. Pero may bukod tangi na pangalan na binanggit ang Bible na 2 bersikulo lang. Pero yung impact po ng kanyang buhay ay makaka-relate po tayong lahat. Amen? Makaka-relate po tayong lahat dahil kung titignan po natin, sige, umpisahan po natin sa 1 Chronicles chapter 4 verse 5 ba yun? Is it 5? Please open. Okay, verse 9 pala. May isang tao na ang pangalan ay Jabez. Siya ay kagalang-galang siya kesa sa kanyang mga kapatid na mga lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sinabi ng kanyang ina na labis akong nahirapan sa panganganak ko sa kanya. Okay, let's stay there first. Okay, tignan natin ang pangyayari sa buhay ni Jabez. Si Jabez ay isang ordinaryong tao din. Pero yung kanyang pangalan, alam niyo po, in the ancient times, yung pangalan may kaakibat na declaration, ano? Meron siyang bansag. Yung pangalan natin may meaning. Yung pangalan natin ay may hawak na parang kung authority sana o kaya kapangyarihan, may effect ang ating mga pangalan. Pero si Jabez, yan, sabi ng Bible na ipinanganak siya na nahirapan ang kanyang ina. So, ibig sabihin, habang parang isa din sa atin, ano, sometimes sa ating buhay, merong nakabansag sa ating pangalan. For example, dadaan si Maria. For example, dadaan si Maria. Ay, si Maria, yan yung batang bastarda. O kaya, ay, yan yung anak ng magnanakaw. Ay, yan yung anak sa labas. Minsan may bansag yung ating mga pangalan. Sometimes, ay, si Maria na anak ng ganito na tao, magnanakaw man. Ganun ba? Merong always nakaakibat yung pangalan ng bawat isa. And si Jabez, habang lumalaki siya, kaakibat niya yung paghihirap ng kanyang nanay sa panganganak sa kanya. So habang ikaw ba naman ang lumalaki tapos palaging nakadugtong yung, si Jabez, ay, yung nanay niya, nag-agaw buhay nung pinapanganak siya. While you are growing, yun yung sinasabi sa'yo na, ay, alam mo, nahirapan yung nanay niya. Ay, nahirapan. Yung paghihirap ng nanay niya, yung kaakibat ng pangalan niya. So parang nandun yung mundo niya, doon umiikot yung mundo niya sa kung paano siya i-describe ng mga tao. At alam, kung sa mga nakaranas ng ganong description, for example, ikaw po ay, even yung mga anak sa labas na sinasabi ng mundo or ng lipunan. Sometimes meron, ay, anak ka sa labas, ay, ampun ka lang, ganon. Even yung mga anak na out of wedlock or kahit sabihin natin o sinasabi nila, aksidente, na aksidente kaya nanganak o kaya ipinanganak dahil sa hindi tama na pamamaraan kung bakit siya naipanganak. But even yung mga ganong bagay, plano ng Panginoon yan. Itinakda ng Panginoon yan. Kasi kung hindi ka plano ng Panginoon, hindi ka ipapanganak. Okay? Pero titignan natin dito na kahit ganun pa man ang pinanggalingan ng bawat isa sa atin, for example, pinanggalingan ni Jabez, na kaakibat niya yung paghihirap, yung sorrow ng kanyang ina. Ay, ano ang ginawa ni Jabez? If we are going to read in the next verse, kung babasahin natin, hindi hinayaan ni Jabez na magpatuloy na ganun ang meaning ng buhay niya. Hindi hinayaan ni Jabez na magpatuloy na ganun ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi hinayaan ni Jabez na yun na ang magdikta, yung paghihirap ng nanay niya, yung sorrow ng nanay niya, ang magdikta ng kanyang hinaharap or magdikta ng kanyang buhay. Kaya ano ang ginawa ni Jabez? Nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. At ano ang sinabi ni Jabez? Pagpalain niyo po sana ako, O Lord, that you bless me. Okay.
Okay, dalawa lang na bersikulo ito mga kapatid, pero i-chop-chop natin dahil may mga deeper significance po ang salita ng Panginoon, ang kwento po ni Jabez. So unang-una po na ipinanalangin ni Jabez mga kapatid ay sabi niya, Lord, i-bless mo naman ako, pagpalain mo ako Panginoon. Yun ang hiniling ni Jabez. Pagpalain mo ako Panginoon, i-save mo ako, iligtas mo ako, Panginoon. Lord, i-bless mo ang aking buhay. I-provide mo po ang aking pangangailangan. Ang hinihiling ni Jabez is, Lord, basbasan mo ako, pagpalain mo ako para yung buhay ko na ito, na kinukutya ng mga tao, na sinasabi nilang malas. O yan pa, ang matindi pa is, ay ikaw, malas ka. Ay ikaw, ang black sheep sa family. Ay ikaw, ano ka lang, anong tawag dito, pumutok ka lang sa kawayan. Mga ganun ba na bansag? Nakarinig ba tayo ng mga ganun, mga kapatid? Ay, malas ka sa pamilya. Ay, hindi ka namin kapamilya. Yung mga ganun ba dahil, may balat ka, malas yan. O ipinanganak ka sa ganito, ay, yung hindi namin gusto ng kapatid namin, ang nanay mo. So, nakabansag sa atin yung nakaraan ng mga tao na kung saan sila yung nagamit ng Panginoon para tayo ay pinanganak. Nakabansag po sa atin lahat yun. Kaya dama ni Jabez, buhat-buhat ni Jabez yung paghihirap niya dahil lang sa kanyang pangalan. Pero ang ginawa ni Jabez, sabi niya, hindi pwede to. Hindi ako papayag na yung nakaraan ko ang magdidikta ng aking hinaharap or ng aking present life. Sabi niya, kaya idinulog niya ngayon sa Panginoon. Sabi niya, Lord, pagpalain mo ako. Ibig sabihin, Lord, gawin mong pagpapala ang buhay ko para yun ang makita ng mga tao, hindi yung aking nakaraan or hindi yung paghihirap ng aking ina or yung hindi yung aking pinanggalingan. So hiniling ni Jabez, pagpalain mo ako Panginoon, iligtas mo ako. Alam niyo po ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang yung mga material na bagay, hindi lang para ikaw ay kumain, para hindi lang ikaw ay magkaroon ng mga kasuotan, ng mga damit, hindi lang ikaw ay magkaroon ng pera. Pero alam niyo yung pagpapala po ng Diyos, isang package yan. It means kaligtasan. Kaligtasan sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. At kapag sinabi po natin na kaligtasan mga kapatid, hindi lamang po ito yung kaluluwa natin na hindi po pupunta sa impyerno. Ang kaligtasan po, maaaring iligtas ka ng Panginoon sa sakit, dahil may nararamdaman ka. Iligtas ka ng Panginoon mula sa depression dahil gusto mo nang magpakamatay or gusto mo nang mas sirain ang buhay mo. Kaya yan po kasi ang isang epekto kapag kinakain ka ng bansag sa'yo ng tao. For example, ay malas ka, wala kang kwenta, ay bobo ka. Mga ganun na sinasabi ng tao. Kapag in-entertain mo yan at in-embrace mo yan at talagang pinaniwalaan mo, ano ang magiging epekto nito sa buhay natin? Mas lalo po nating sisirain yung buhay natin kasi ang tingin ng tao sa atin ay walang saysay. Kaya, ay, sirain ko na lang. Sige, sinasabi nyo, anak ako ng magnanakaw. Ay, sinasabi nyo, anak ako ako ay bastarda. O sige, sirain ko na lang ang buhay ko. Mag-drugs na lang ako. Magnakaw. Pumatay na lang ako para, sige, maging makatotohanan ang pagbabansag nyo sa akin. Minsan, ganun yung mindset po natin. Pero naisulat ang kwento ni Jabez para po ibigyan tayo ng pag-asa. Para po bigyan tayo ng daan na makawala mula sa mga nangyayari sa ating buhay. At ano ang ginawa ni Jabez? Nanalangin siya. Sa simpleng panalangin, nasira, nawasak yung sistema ng buhay niya. At mamaya makikita po natin kung ano ang nangyari. Pero sabi ni Jabez, Lord, pagpalain mo ako. At yung pagpapala po ng Panginoon ay ibig sabihin ay kaligtasan. At ano pa ang iniling ni Jabez? Sige, ibalik natin sa verse natin ulit. Sabi niya, Lord, pagpalain mo ako. At yung pananalangin ni Jabez, hindi lang yung, Lord, pagpalain mo naman ako. Hindi ganun. Talagang may pag-i-insist. Talagang merong pagpupursige na, Lord, pagpalain mo naman ako. Ganun manalangin si Jabez. At ano ang next na hiningi niya? Palawakin nyo ang aking nasasakupan. Enlarge my territory.
Sabi niya, bukod sa pagpapala ng Panginoon, hiniling niya na palawakin ng Panginoon yung kanyang nasasakupan. Ano ang ibig sabihin nito? Itong expansion na hinihingi ni Jabez ng pagpapalawak ng Panginoon sa kanyang nasasakupan, ito ay isang opportunity. Humihingi siya ng opportunity sa Panginoon para maipakita na ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na kahit na ganun ang bansag sa kanya, na kahit na ganun ang pangyayari sa kanyang buhay, Lord, extend my territory, enlarge my territory, give me the opportunity na maging ilaw, maging pagpapala kahit po ganito ang sinasabi sa akin. Lord, gawin mo akong ilaw at asin sa aking mga nasasakupan, sa aking pamilya, gawin mo akong pagpapala, Panginoon, para makita ng mga tao na hindi yung nakaraan ang magdidikta sa kasalukuyan at sa hinaharap. Lord, enlarge my territory. Gawin mo akong maging uso ngayon ang pagbablog, di ba? O influencer ang tawag nila sa mga vloggers. Pero tayo, kahit hindi tayo nakahawak ng camera, pwede tayong maging influencer. Influencer in the sense na tayo ay maging ilaw para sa ibang tao at yung ilaw natin ay manggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung nasa atin ang ilaw ni Lord, kahit hindi ka vlogger, kahit hindi ka nakahawak ng camera na, hello guys, nandito po ako sa loob ng Zelda 102. O, di ba? Kahit walang ganun na ginagawa natin, we can be an influencer. At yung pagiging tatak po natin, yung influensya po natin ay eternally na matatandaan ng mga tao. The things that we do here, yung mga ginagawa natin dito sa mundo, temporary lang yan, mamaya makakalimutan. Yung mga sikat na vloggers, ngayon sikat sila, mamaya hindi na. Ano yung mga blinag nila, mamaya nakalimutan na ng tao. Pero yung influence ng buhay mo, na magiging testimony ka sa ibang tao para ipahayag ang ginagawa ni Lord na pagbabago sa buhay mo, yan po ay magkakaroon ng matinding impact sa buhay ng tao at maaring ikaw pa ang maging kasangkapan or instrumento ng Panginoon para ang isa ay mailigtas. Malay mo, merong nag-text na merong isang prayer request or parang nabasa ko sa internet, parang nag-comment lang siya, pwede po bang may makausap ako? Syempre sa internet, come and go ang mga tao, scroll lang tayo. Pero merong isa na namumukod tangi na, talagang, ano po yun, nag-reply, ano po ang maipaglilingkod ko, kapatid, ako si ganito. Yung tao pala na yun, naghahanap ng kausap kasi pinaplano niya na magpakamatay. Pinaplano niya na magpakamatay na siya kasi sawa na siya. Wala siyang nakikita na katuturan ng kanyang buhay. Wala siyang nakikita na maganda sa kanyang buhay. Walang nakikita ang kanyang kapwa na maganda sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, mas maganda lang tapusin ko ang aking buhay. Pero may namumukod tanging nakinig sa kanya. At alam niyo, sa simpleng encouragement lang na sinabi niya na, wag kapatid, sayang, hayaan mo, panalangin natin. Wag mong gawin yan, mahal ka ng Diyos. Sa simpleng salita, simpleng words lamang, hindi masyadong mahaba. Alam niyo, hindi niya itinuloy yung kanyang plano na pagpapakamatay dahil lang sa simple words of encouragement. Kaya kapatid, meron tayong kapangyarihan. Nakakulong ako, pastora, anong magagawa ko? Yung salita mo, kapatid. Alam nyo, the tongue is a small organ in the body. Napakaliit po ng dila natin. Yan. Ang liit po ng dila natin. Mas malaki pa yata yung tenga natin. Okay? Maliit po yung dila natin. Pero alam nyo ang sabi ng Bible, may kapangyarihan ang dila natin na magbigay ng buhay at kamatayan. Kapag magandang salita, encouragement po ang sinasabi natin sa kapwa natin, nagbibigay po tayo ng buhay sa kanila. Pero kung tayo po ay nagiging instrumento ng demonyo para mag-curse, para ang curse sa Tagalog? Sumpa, magbigay ng sumpa, o kaya magbigay ng mga hindi kaaya-aya na salita, we are killing a person. Pinapatay po natin ang isang tao.
Kaya, yun lang ang kaya nating gawin, ang i-control ang ating dila. So, kung ito lang ang pwede nating gawin at isang napakalaking bagay sa kapwa natin tao, why don't we use our tongue? Bakit hindi natin gamitin ang ating mga dila para maging daluyan ng buhay para sa ating kapwa? Kaya yan yung hiningi ni Jabez, Lord, kahit ganito, nakaakibat ko ang paghihirap ng aking ina, extend my territory. Palawakin mo ang aking nasasakupan. Give me an opportunity to shine for the glory of your name. Sabi niya, yun ang panalangin ni Jabez. Gamitin mo ako, Panginoon, para encourager. Gamitin mo ako, Panginoon, para mag-influence ng aking kapwa, para manampalataya sa iyo. At yan po ang hiniling ni Jabez. Okay? Ano pa ang hiniling ni Jabez? Tignan po natin ulit. Okay? Yan, kinakatkat natin, chinachop natin yung isang bersikulo na ito dahil ang dami nating makikita dito. So, unang-una na hiniling ni Jabez sa kanyang panalangin is napagpalain siya ng Panginoon, napalawakin ng Panginoon ang kanyang nasasakupan, at ang ikatlo, sabi niya, samahan niyo po ako, Panginoon, at ilayo ninyo ako sa kapahamakan. Okay, samahan niyo po ako. Ito ang kanyang pangatlo na hiniling. Sabi niya, be with me, let your hand be with me. Samahan niyo ako, Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Kasi kung pagpapalain siya ng Panginoon, di ba, ang unang hiniling niya is pagpapala. Pangalawa, palalawakin ng Panginoon ang kanyang nasasakupan. At hiniling niya ang kamay ng Panginoon. Na sabi niya, let your hand be with me. Samahan mo ako, Panginoon. Yung kamay mo sana nasa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Kasi kapag pagpapalain siya, pero wala ang kamay ng Panginoon, delikado. Ang pagpapala na wala po ang presensya ng Panginoon, ay pwede tayong sirain. Alam nyo, kailangang may wisdom po sa pagmamanage ng pagpapala po ng Diyos. Ang pagpapala po na wala pong gabay ang Panginoon, wala pong presensya ang Panginoon, it may destroy us. Baka imbes na maging yung pagpapala na ibibigay ni Lord ay maging grateful ka, hindi na dahil nagmalaki ka na, yumaman na ako ang dami ko ng mga na-accumulate na kayamanan kung wala po yung kamay ng Panginoon na magkokontrol sa iyo na, yung kayamanan mo, hindi ganyan ang paggamit ng kayamanan. O kaya, bantayan mo ang puso mo. Habang dumadami ang kayamanan mo, ay mas nagiging sakim pa tayo. Yung ganun po kasi ang nature ng tao, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam nyo ang gamit kung bakit mahalaga na may presensya ang Panginoon sa ating buhay. Kasi kapag sumusobra ka, hindi mo alam i-manage ang mga bagay-bagay. Nandyan yung kamay na niya, tagahawak, tagahila sa iyo na, mali ang dinadaanan mo. Mali ang paggamit mo sa pera. Mali ang nasa isip mo, pag-iiganti. I-control mo ang dila mo. Yung nararamdaman mo na pag nagalit at kasakiman, ay alisin mo yan dahil nakakasira yan sa buhay mo. Kaya yan, kailangan po natin ng kamay ng Panginoon para i-control din tayo habang tayo po ay pinagpapalan niya. Kaya sabi niya, Lord, hawakan mo ako. Let your hand be with me. Dahil wala pong saysay ang influence mo kung walang guidance ang Panginoon. Wala pong saysay ang pagpapalawak ng Panginoon sa teritoryo mo or sa nasasakupan mo kung wala po ang pamumuno po ng ating Panginoon sa atin. Kasi alam nyo po, tayong mga tao, we crave for power. Binigyan ka na ng power, gusto mo pa ng mas mataas, nandun ka na sa taas ulit, gusto mo pa ulit yung nasa taas ka. Ang problema, para makamtan natin yung mabilis na pagtaas natin, kailangan nating humila ng ibang tao. Crab mentality. Yan ang bansag sa mga Pilipino, alam nyo ba? Ang mga Pilipino, may crab mentality yan. Hilaan. Kaya tignan ninyo ang mga, ano ba ang Tagalog ng crab? Crab is, basta crab. Crab, okay? So, tingnan niyo ang crab kapag nasa isang drum sila. Habang tumataas yung isa, hinihila ng isa. At habang tumataas na naman yung isa, hinihila din ng isa. Di ba? So, yan po ang bansag sa mga Pilipino. Pag nakakita sila ng Pilipino, ano yan? May crab mentality yan.
pero kayang-kaya nating baguhin. Gawin natin ang formula ni Jabez. Amen? Kahit sinasabi nila, ay, ang mga Pilipino, ganito yan, ay, kayang-kaya nating baguhin yan. Hihilingin din natin sa Panginoon ang pagpapala at expansion, at hihilingin din po natin sa Panginoon ang kanyang kamay para maging effective po tayo na influencer. Amen? At ano pa ang kanyang hiniling? Sa susunod po na bersikulo, tignan po natin. Ano ang sabi niya? Okay, samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan. Yan. Hiniling niya na, Lord, aside from hinahawakan mo ako, kinokontrol mo ako, Panginoon, ilayo mo ako sa kapahamakan, Panginoon. Take me away from harm, Lord. Ilayo mo ako sa kapahamakan para hindi po ako masaktan. Ano ang hinihiling ni Jabez dito? Ibig sabihin, protection po ng ating Panginoon. Amen? Protection ng Panginoon para sa atin, sa lahat po ng ating gagawin. So, ano ang pinapakita po ng panalangin ni Jabez? Sabi niya, Lord, samahan niyo po ako. Even dito sa paghingi niya ng pagsama ng Panginoon sa kanya, hinihiling niya din yung pagpapatawad. Sabi niya, Lord, samahan niyo po ako at ilayo mo ako sa kapahamakan. Ibig sabihin, Lord, nagpapatawad na rin po ako sa aking kapwa na nakasakit sa akin. Lord, I'm letting go of my pain. Iniiwan ko na po yung mga sakit ng aking nakaraan. Winawaksi ko na po, tinatalikuran ko na po ang mga bagay na hindi maganda sa aking nakaraan. Sabi niya, protektahan mo ako, Panginoon, mula sa lahat ng kapahamakan para hindi po ako masaktan, O God. Yan po ang panalangin ni Jabez. At ano ang ginawa ng Panginoon? Sa last sentence, ano ang sabi niya dyan? At dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ano ang sabi niya sa English? Sabi niya, God granted his request. Walang explanation. Hindi tinanong ni Lord, gaano ka ba katagal na naghihirap? O ilang taon ka na ba? O ano bang ginawa nila sa iyo dahil sa bansag ng pangalan mo? Walang interview sa Panginoon. Nung dumulog si Jabez sa Panginoon at ipinur out niya ang kanyang puso, ano ang kasagutan ng Panginoon? Napakaikli. God granted his request. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Yan po, kapatid. Napakasimple, di ba? Ang buhay po natin sa mundong ito, complicated. Bakit po complicated? Kasi po, unang-una, ginawa ng Panginoon na easy ang buhay natin dahil binigyan niya tayo ng daanan para tayo po ay mailigtas. Binigyan po niya tayo ng exit para makalabas po tayo sa mga nangyayari po sa ating buhay. Dumulog po tayo sa ating Panginoon, manalangin po tayo kung bakit po complicated ang naging buhay po natin dito sa mundong ito dahil hindi po tayo dumudulog sa Panginoon. Hindi po natin binibigay kay Lord ang kabigatan natin. Ang pinakalas po na tinatawag natin is ang Panginoon. Kapag trinay na natin si Pedro, si Juan, si Maria, lahat na ng mga friends mo, si kumari mo, si kumpare mo, pamilya mo, tinawagan mo na. Pero walang nagawa, walang nangyari. Mas lalo pang naging complicated kasi naging chismis tuloy ang buhay mo dahil sa dami mong tinawagan para hingan ng tulong. Nandun lang ang Panginoon, kumakaway. Halika anak, tawagan mo ako anak. Pero hindi natin nakikita ang Panginoon. Ini-ignore natin ang ating Panginoon. Pero siya po ang bukod tangi na makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Sa lahat po ng ating suliranin, sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat po ng ating kabigatan, ang Panginoon po ang solusyon. Sana po, mga kapatid, kagaya tayo ni Jabez, imbes na dumulog sa ibang tao, dumulog muna siya sa Panginoon. At umiyak siya, talagang sinabi niya lahat ang kanyang kabigatan. At ang napakaganda, mga kapatid, God granted his request. Umiyak lang si Jabez, Lord, pagpalain mo naman ako, palawakin mo ang aking nasasakupan, Panginoon. Hawakan mo ako, iligtas mo ako, O Diyos. And God granted his request. Pinagpala ng Panginoon si Jabez. So, yung simple po na panalangin mo, kapatid, it can interrupt. Pwede niyang i-interrupt ang isang pattern sa buhay mo. Maaring paulit-ulit
Gusto ko namang magbago, pastora, pero bakit lagi kong ginagawa ang ganitong bagay? Gusto ko naman nang maiba ang sistema ng buhay ko, pero bakit pabalik-balik ako doon? Simple prayer can break a pattern. Yung simple lang na panalangin mo, kayang-kaya niyang wasakin ang isang pattern sa buhay mo na nagpapabalik-balik sa'yo sa kasalanan o sa mga hindi po kaaya-aya sa ating buhay. Yung simple prayer po natin, pwedeng i-break nito ang isang generational curse. Minsan meron tayong generational curse. Tingnan ninyo kapag ang isang tao namatay sa cancer, kunwari yung lolo, ninuno, namatay dahil sa cancer, yan ang parang umaandar sa pamilya. Mga auntie mo namatay sa cancer, may mga kamag-anak na namatay sa cancer. Yan ang generational curse. Pero sa isang maikling panalangin, pwede nating i-stop yun. Pwede nating i-interrupt. Lord, in Jesus' name, kung ano man tong curse na ito na dumadaloy sa pamilya ko, in Jesus' name, sa panalangin ko po, Panginoon, maititigil ngayon din. Pwede po nating i-stop ang isang generational curse. Pwede po nating i-stop ang isang history na bumabalik-balik po sa ating mga buhay. Para tayo ay balikan, pwede nating ipanalangin sa Panginoon at God will grant it. Amen? Ano ang karakter ni Jabez? Sa ating pagtatapos, makikita po natin ang karakter ni Jabez dito. He refused. Hindi niya pinahintulutan na yung bansag sa kanya ang maging definition ng buhay niya. Hindi niya pinahintulutan na yung nakaraan niya ang magdikta ng kanyang hinaharap. Hindi niya pinahintulutan na yung pain, yung sorrow, yan po ang maging katuturan ng kanyang buhay. Pero ano ang ginawa niya? Dumulog siya sa Panginoon at pinagbigyan siya ng Panginoon at naging malaya siya. Ganon din po mga kapatid sa ating buhay. Maaring sa ating buhay, napakinggan natin na, kagaya ka ng nanay mo na ganito. Kagaya ka ng tatay mo. Kagaya ka ng pamilya mo. Minsan, nakadikit po tayo sa mga bansag na hindi po maganda. Pero ito po mga kapatid, kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa kung tayo po ay tatawag sa Kanya. Amen? Kaya kapatid, yung nakaraan mo, hindi po yan. Kung hindi mo po papahintulutan na yan ang magdikta ng destinasyon mo, then hindi po mangyayari. Amen? Kaya kung ano ang nangyari sa ating nakaraan, tayo po ay dudulog, mananampalataya, gagawin po natin ang utos ng Panginoon at magpapapuspos po tayo ng banal na espiritu para po magabayan tayo sa lahat po ng hakbang natin dito sa mundong ito. Then yung nakaraan mo, hindi niya kayang diktahan ang hinaharap mo at hindi siya ang magdi-define ng future mo. Kapatid, ang Panginoon, hawak niya ang ending ng buhay mo. Kung ipapasulat mong muli ang buhay mo sa Kanya, iibahin niya ang ending mo. Kahit tinuldukan po ng tao, sabi niya, ang resulta ng taong yan, walang pupuntahan yan, malas yan, kahit sabihin ng mga tao yan, bobo yan, walang mararating yan dahil bobo yan, mga ganung mga salita. But God can use you mightily kung isusuko po natin at ipagpapatuloy po nating maglingkod sa ating Panginoon. Hindi ka malas, kapatid. Hindi ka black sheep, kapatid. Hindi ka masamang damo, kapatid, kung si Kristo ay nananahan sa puso mo. Tayo po ay manalangin bago ko po ibalik sa MC natin. Hallelujah. 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 Salamat po, O Diyos, sa mga salita na aming napakinggan. At Lord, nandito po kami, Panginoon, nakaupo sa iyong paanan. Alam mo po ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, ang kaakibat ng kanilang mga pangalan. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano ang kabigatan nila. Hindi ko po alam ang mga nakaraan nila, Panginoon. Pero Lord, ang alam ko, Ikaw ay nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Ikaw ay kayang-kaya mong baguhin ang aming nakaraan
paraan, kayang-kaya mong baguhin ang aming destinasyon, Panginoon. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, idinudulog ko po ang bawat isa, mga kapatiran naming mga PDL sa iba't ibang BGMPs, Panginoon, sa ng kanilang mga pamilya. Pagpalain mo sila, Panginoon. And Lord, as Jabez asked for expansion, ganun din po ang hinihiling namin, Panginoon. Palawakin mo ang nasasakupan ng bawat isa at gawin mong ilaw at asin, gawin mo kaming pagpapala para po sa ibang tao. At Lord, kagaya din ng hiniling ni Jabez, hinihiling din namin ang iyong kamay para gabayan kami, para protektahan kami, para turuan kami, Panginoon, para iwasto kami sa mga landas na aming dinadaanan, Panginoon. Lord, salamat po dahil kami po ay maaring naging Jabez, pero Lord, yung kahihinat na ni Jabez, yun din po, Panginoon, ang hinihiling namin na mangyari po sa bawat isa sa amin. Lord, nasa iyo pong kamay ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At kung meron man sa kanila, O God, ang nahihirapan, at kung meron man sa kanila ang may sakit o nawawalan ng pag-asa, in Jesus' name, I pray for life. I pray for restoration. I pray for salvation and healing, O God. Hinihiling ko, Panginoon, ang iyong kamay na hipuin sila ngayon din, O God. Dahil sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, na hindi po maikli ang iyong kamay para tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran naming mga PDLs, O God. Lord, ikaw po ang siyang pumuno sa kung anumang kulang sa kanilang mga buhay, O God. Pagpalain mo sila, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless, mga kapatid. Pagpalain po kayo ni Lord. God bless. Binabalik ko po sa Amen, amen. Clap offering po sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Pastora Glenda, sa napakaklaro na mensahe. God bless you po, Pastora. Kaya mga kapatid, tumulong po